pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Salamat po sa iyong pangako na iyong tinupad sa tagang panahon. Ibinigay mo sa amin ang mga aliw at siya ay dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Lipas na ang gabi, umaga'y dumating, sumikat ang araw, napawi ang dilim, laking kagalakan, pagkat mga aliw sa amin dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad,
pag nagsala ay nagpapalaya, at ang kabanalan tayo'y makakamit pagkat siya'y dumating. Ang mga alindog sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit nang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Naging sasambitin, pag-ibig na banal, sa bawat kaluluwa, sa salay na ligaw, tuwa'y labis-labis, pagkat mga aliw sa amin dumating. Ang mga aliwan sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit nang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Deuteronomio 32, 45 hanggang 47. Pagkatapos sabihin ni Moises ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinapatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat ito'y inyong buhay at sa pamamagitan ng bagay na ito, ay inyong pahahabain ang inyong mga araw sa lupain na inyong itinawid sa Hordan upang angkinin. Ang salita ng Diyos ay hindi hamak na bagay. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salita ni Kristo ay Espiritu at buhay. Awit 119, 120 hanggang 133. Kahanga-hanga ang mga patutuo mo, kaya't sila'y iniingatan ng kaluluwa ko. Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng udawa sa walang karunungan. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako, sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Manumbali ka sa akin at maawa ka sa akin, gaya ng sa umiibig ng iyong pangalan ay kinaugalian mong gawin. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako, at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ang salita ay nagbibigay ng liwanag.
Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Tayo ay nakikisama sa Diyos sa paraan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang salita. Ang pakikisama sa Diyos ay pakikisama sa Kanya na ating liwanag. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Hebreo 4:12 at 13. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nasa salita ng Diyos ang buhay ng Diyos. Sa pakikinig natin ng Kanyang salita, ang Diyos ang ating pinapakinggan. Sa pananampalataya natin sa salita, ang Diyos ang ating pinananampalatayaan. Ang pananahan ng salita sa ating puso ay pananahan ng Diyos sa atin. Ang salita ni Jesus ay espiritu at buhay. Nang tanggapin natin ang Kanyang salita, tayo ay sumampalataya sa ating puso na Siya ay binuhay na muli ng Diyos. Nang ipahayag natin na si Jesus ay Panginoon, tayo ay naligtas. Si Jesus ang salita ng Diyos na ngayon ay nananahan sa atin. Juan 3:31 hanggang 36. Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Nagpatotoo siya ng kanyang nakita at narinig, ngunit walang taong tumanggap ng kanyang patotoo. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Salita ng anak at ng ama. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama." Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan.
Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Buhay sa puso. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang mananampalataya ay isinilang na muli ng salita ng Diyos. Nililikha ng salita ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang anak sa ating puso. Isipin ang salita ay makapangyarihang gagawa sa iyo. Punuin ang isip ng salita at bigyan ito ng panahon. Ang buhay ng Diyos ay nasa kanyang salita. Panahanin ito sa iyo at ito ay magiging buhay mo. Palalakasin ito ang iyong pananampalataya. Huwag isipin na hindi ka makapananampalataya. Ang salitang tinanggap mo ang lilikha sa iyo ng pananampalataya. Hindi mabibigo ang Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang salita. Ang Espiritu Santo ang gagawa na maging buhay ang salita sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.